Umangat ang kita dahil mahigit 1 taong pangingitlog ng quail layers ay mataas pa. Mula sa Orani, Bataan, isa si Sir Ronnie sa pumasok sa negosyo ng pagpupugo kung saan nag-alaga siya ng 10,000 heads dahil nakita niya ang malaking potensyal na kita dito, lalo na kung tuloy-tuloy ang pangingitlog ng mga ito. Noong mabalitaan niya ang tungkol sa Atovi at nalaman na maraming benepisyong makukuha ng alagang hayop sa paggamit nito, ay agad na niyang sinubukan sa mga alaga niyang pugo, simula sisiw pa lang. Napatunayan niya na maganda ang epekto ng Atovi sa kanyang mga alagang pugo dahil bukod sa mababa ang mortality, kahit umabot na sila ng mahigit 1 taon ay dire-diretso pa rin ang kanilang pangingitlog at hindi sila sakitin. Kaya naman sa aming pagbisita sa kanyang puguan, ay ibinahagi niya sa amin ang kanyang karanasan sa pag-aalaga ng pugo at kung paano nakatulong ang Atovi sa kanyang hanap buhay na nagbigay sa kanya ng magandang kita. Sir Ronnie, ilan po lahat ang alaga ninyong pugo dito? Nasa 10,000 po yung alaga natin ngayon. Lahat po sila nangingitlog na. Lahat po sila nangingitlog na. Ano na po ang edad ng mga pugo nyo ngayon dito? Sa ngayon po, nasa 1 year na po sila at magpapalit na po kami this coming month. Bakit po kayo magpapalit ka agad? 1 year pa lang eh. Ilan po ba ang porsyento ng produksyon ng itlog ngayon? Mataas pa rin naman po yung production namin. Kaya lang, season po kasi ang mga pugo po talagang kinakal na sila pag ganitong bakasyon kung saan mahina na ang demand dahil sa wala ng klase. Kasi ang market po namin talaga dyan yung sa mga nagkukwek-kwek, sa mga school, sa mga estudyante. So sa panahong matumal na po yung market, kailangan na po natin magkal para hindi po tayo masyadong magkaroon ng oversupply. Nang sa ganun po, may time din pong may pahinga yung kulungan, may disinfect para sa susunod na season. Kasi ngayong tag-araw po, kailangan po nating ngayon tayo magpalit kasi mas maganda pong mag-brooding habang mainit kaysa pag tag-ulan kung saan malamig, mas mataas po yung chance ng mortality ng mga sisiw. Kumbaga, tinataon nyo sa panahon. Opo, so pag ito, kinal na sila, ipapahinga nyo ng mga ilang araw? Pagkatapos po namin may disinfect ang mga kulungan namin, mga 2 to 3 weeks po, ibibilad po namin ng mga 1 linggo and then 2 weeks, ibabalik namin dito para kumpunihin po kung ano po yung medyo may mga konting diferensya na may repair namin para ihanda po siya sa susunod na paglalagay ng pugo. So sa ngayon po, gano'n na po ang porsyento ng pangitlog nila? Nasa 87% po ang percentage ng itlog na nakukuha namin sa ngayon. Hawak ko po ngayon yung itlog ng pugo. So ito po ay medyo malaki na ito, no, kung tutuusin. Opo, malalaki siya tsaka makakapal po yung balat niyan. Kung nakikita po natin, yung cloudy na ano na yan, isang ibig sabihin yan na makapal siya kasi yung calcium deposits na nasa shell, makikita niyo siya maputi. Kasi kapag clear po siya, ibig sabihin hindi siya kulay para ma-blue. Ibig sabihin po nun, manipis yung balat. Kaya mas malaki pa yung chance na mabasas siya. So, ibig sabihin pag ganito palang medyo malabo-labo, maputi-puti, yan yung calcium deposit. Mas patuloy na po siya makapal. ng calcium. Kesa dito ba sa makintab? Ito, makintab. Pag makintab po kasi, medyo manipis lang po yung balat. Kesa rito? Opo. Okay. Ano po naman ang reaction or sabi nga response ng market ninyo, yung pinagdadalhan ninyo ng pugo nyo, nung magsimulang gumamit na po kayo ng technology? Opo. Mula't simula pa man, gumagamit na kami ng Atovi sa sisiw pa lang at napakaganda po nung effect nun kasi unang-una, mababa yung mortality, konti na mamatay, plus yung nutrients. Kasi sa simula pa lang po ng kanilang paglaki, kailangan po natin ng siksik na nutrients, minerals, saka vitamins para
yung pangingitlog po nila, katulad nito, 1 taon na mahigit, dire-diretso po yun. Kasi isang rason kung bakit minsan nasa 6 na buwan pa lang yung pugo, mababa na yung production. Kasi hindi na kaya ng katawan nila supplyan yung kanilang pangingitlog. Kasi kung yung mineral na nasa katawan nila, after 6 months, medyo kukunti na rin po yan. So, hihina kapag hindi po tayo gumagamit ng Atobi. Kapag gumamit po tayo ng ganyan, yung pangangatawan nila, kung makikita niyo po siya, buo pa rin siya. Hindi sila nalolosyang nakala mo yung payat na payat na. Yun po ang dahilan kung bakit hindi na mangingitlog yung mga pugo natin. Pero so far, kung makikita niyo sa kanila, wala sa kanila yung payat or yung parang used up na. Kung makikita nyo, ito 1 year na mahigit ito, yung katawan nila talagang siksik pa. Actually nga, sabi ng kumpare ko, pipilian daw nila yan ng mga maliliit. Ay yung para gawing kal, para maibenta na. Pero wala siya nakitang maliliit, kaya hindi niya na muna kinunan. Tsaka, yung production namin, ganun pa rin naman, hindi sila nagbago. Kaya malaki yung naging kita dahil sa buong 1 taon, dire-diretso yung kanilang production. Napakaganda po talaga ng Atobi sa mga hayop kasi sa amin, pag yung mga sisiw pa lang sila, inahalo na namin yun sa pagkain pa lang. So, unang-una, mabilis silang lumaki, tapos wala nagiging problema yung mga sakit na katulad ng coccidiosis, yung pagtatain ng puti, tsaka hindi po kami gumagamit dito ng mga antibiotics. Kasi po, importante po yun. Ako, kumakain din kami ng itlog na galing sa amin. Minsan po kasi, ang nagiging hindi magandang epekto ng antibiotics sa mga alaga nating hayop, unang-una, yung pag sa layer, yung mga similya sa loob ng katawan nila na maliliit na parang itlog na magbubuo siya sana ng malaking itlog, matutunaw na po yun. Bilang responsible farmer po, kailangan natin isipin din yung taong kakain ng alaga natin. So, prevention pa rin ang pinakamagandang solusyon. Kasi, kapag may sakit na yung hayop, parang 50-50% pa rin yung chances na bago mo siya magamot, medyo wala na yung production nyo. So, sa amin, bago pa man dumating sa ganong senaryo, piniprevent na namin sa pagpapaganda ng kanilang kalusugan sa paggamit ng Atobi. Napansin natin na Sir Ronnie, walang masyadong amoy, no? Walang gano'n. Talagang walang amoy. Kung tutusin, itong pinakamabaho dapat na dumi, no? Ano kayo, ad libitum ba ang ginagawa niyo? Ad libitum po ang pagpapakain namin. Nakakamenos ba kayo? Kasi sabi nila magastos kapag nagpapakain ng feeds, wala rin kinikita. Totoo ba yun? Sa pagpapakain po ng feeds, kailangan po talaga ng mga alaga natin na kumain ng feeds. Kasi wala naman po talagang hayop na itlog na lang ng itlog, hindi na kumakain, hindi na gumagalaw. So, kailangan po nila yan. Kaya kailangan po natin supplyan ng masusustansyang pagkain yung alaga natin. Kasi imagine mo kung gaano karami ng initlog niyan sa buong 1 taon. Kung hindi po maganda ang kinakain ng alaga natin, baka yung katawan nila ngayon nagkalasog-lasog na. Dati, nung pumunta ako dun sa kaibigan ko na matagal na nagpupugo, yung mga dumi nila, may mga langaw. Talagang nakadapo yung mga langaw sa dumi. Pero yan, kahit makita nyo, kahit isang ng langaw, hindi dinadapuan yung dumi. Sa feeds na dapo. Opo. Sa feeds po yung nila. Pero mangilan nyo po. Kasi ngayon po, yung mga farm na sa tabi namin, pag nag-harvest sila ng mga manok, sa amin po punta yung langaw nila. Pero dito, basically, dahil yung meron kaming proper disposal ng waste nila, hindi po nilalangaw yung Mas profitable at mas pinagaan pa ang pag-aalaga ng pugo dahil bukod sa menos gastos na sa medisina at iba pang inputs, ay hindi problema ang pagkakasakit ng mga ito sa tulong ng Atobi. Sabayan pa ng pagbibigay ng masustansyang pagkain, ay siguradong ang kanilang pangitlog ay mapapakinabangan natin sa mahabang panahon at magbibigay sa atin ng tuloy-tuloy na kita.